Yan mga ka-viewers, meron akong nire-repair at welcome back ulit sa aking channel. So ito mga ka-viewers ay meron akong tini-repair dito na isang portable na sewing machine. Yan. So ang problema nito mga ka-viewers ay hindi na umikot itong kanyang sa madalang salita, hindi na daw nagtatahi, sabi ng may-ari. So nung dinala ito sa akin, bali tatlong ganito na nung nabili ng may-ari, tatlong controller na. So meron pa nga dito mga ka-viewers ay kinuha na ng piyesa dahil nilipat-lipat dito. So ang nangyari pa rin sa kanya, hindi pa rin gumagana yung yung sewing machine. So dinala sa akin o sa akin. So ang ginawa ko dito ay tinanggal ko yung motor dahil nagdududa na ako doon sa kanyang motor. At ito na yung sa mga ka-viewers. Ito na yung kanyang pinaka motor. Ayan. So yung kanyang motor may nakalagay dito na sana yun. May nakalagay na sewing machine motor at model niya ay SF abbreviation ba tawag dyan? Abbreviation ba yan? S-09250 at may nakalagay na 222 volts 200 to 240 volts AC at 50 Hz. Ayun lang mga kabers, 50 Hz lang siya. Dapat sana ito ay 60 Hz dahil tayo dito sa atin ay gumagamit tayo ng 60 Hz sa Pilipinas. Yung 50 Hz sa ibang bansa yan eh. At may nakalagay din na 0.5 amperes. So mababa lang pala ang kanyang ampere. At may nakalagay na 90 watts mga viewers At mayroon pa din siyang mayroon siyang thermal cut off na may naka-indicate na 150 degrees Celsius yung kanyang kaya niyang i-reach na init. Yan, at 90 watts. So ito yung ginagamit sa mga ganitong sewing machine. At ang brand pala nito ay Singer. Ayan. Singer yung brand niya mga ka-viewers. Ayan may nakalagay na. Ito ay binaklas-baklas ko na. Ayan may nakalagay na Singer na sewing machine. So hindi naman siya stock up yan pag iniikot, napaka-freewheel ng kanyang sa lalim, maka-mechanism. Ayan So pag iniikot ito pag iniikot, so malambot naman siya. So nga lang ang problema talaga yung motor. So ang ginagawa ko naman dito, binaklas ko na lang dito sa kanyang baba, yung kanyang pinaka motor. At ito na nga yung motor mga ka-viewers Yan. So dito talaga ako nagduda So na-confirm ko siya na motor dahil nilagyan ko ng wire. Ito ay pinutol ko dito sa lalim dahil yung wire niya ay naka-fix doon sa kanyang socket. Yung socket. So ginawa ko, pinutol ko na lang at dinugtungan ko ng easy cord. So ngayon i-plug ko siya mga kabers para makita nyo na ito talaga ang problema. Yan muna, adjust ko muna siya mga ka-viewers, yung ating camera o yung cellphone ko. Yan. So kuha tayo ng ito yung niya ito yung kanyang power cord. So ngayon atin itong isalpak. Tingnan natin kung pakita ko sa inyo na motor talaga ang problema nito. So gumagana siya minsan pero namatay-matay. Yun So nawala. O kayo naman hindi siya gumagana pero pag ginaganon mo kaya gumagana ito wala na. Yan. So nawala na mga ka-viewers, hindi na siya gumagana. Yan nawala na talaga, kaya gumagana pa to So yung dito ko medyo nahirapan, binaklas ko siya. Yan mga ka-viewers Yan yung ganyan, yung lock niya ay dito yung lock niya. Yan, ganun yung lock niya medyo hindi klaro. Yan ganun yung lock niya. At yun may gatla sa gilid. So nahirapan akong i-open. Wala, yung tools ko hindi kapareho dito Yan, so na-open ko lang naman siya. Tinaga ko lang na talaga mga kabers gamit nitong aking maliit na flat screw para ma-open lang. So try ko muna itong baklasin mga kabers. Pakita ko sa inyo ang laman sa lalim. Baklasin ko muna ito dahil ito kailangan pang atakin ganun So babaklasin ko muna ito mga kabers So i-pause ko muna sandali. So ayan mga ka-viewers, yung sirang motor ng sewing machine okay na to. So okay na to. Ito na po yung kanyang carbon brush na sira. Yan, dalawa. Kaya hindi gumana yung motor dahil dito. So yun dahil dyan ay maiksi na. Yun maiksi na.
Yan, pasensya na sa kamay ko madumi dahil ang ginawa ko kasi dito mga ka-viewers dahil wala naman akong ganito, walang nabintang ganito dito sa amin. Ganito kaliit na carbon brush. So kumuha ako ng carbon brush galing sa motor ng ng blender. So ito na siya. So ito po siya ay medyo malaki ito, makapal. So ang ginawa ko dito ay niliha ko siya sa 300. Liha mga ka-viewers. Ginaganon ko sa 300. liha hanggang lumiit. Yan na siya ngayon. Kaya yung kamay natin ay 300. nadumihan ng madaming carbon. Yan. Dahil niliha ko siya. So yun na siya. Yun yung gagamitin ko dyan sa Ano na to? tawag dyan sa dito gawing carbon brush. So dahil hindi sila pareho, ang gawin ko naman dito, so magkapareho na sila ng kapal. So ito, tanggalin ko yung kanyang spring dito. Yan, tanggalin ko yan. Yan, tanggal na, di ba? So, tanggal na. Ito namang parang tali na to, papasok ko dito sa spring. At pagkatapos, ititwist ko siya para mag-lock. Yan, di ba? Ganun. So, twist ko lang yan mga ka-viewers para mag-lock dito. Dito. Para mag-lock. Wait lang. Tira pa. Yan, para mag-lock yan dyan mga ka-viewers. Hindi di ese. Ano ko? Isa pa wala kasi. Di ba? Ganun lang kasimple mga ka-viewers. So, yan. Ganun lang kasimple. Ayan. Hirap magpa-focus. Yan. Mag-focus. Ayan, mag-focus mga ka-viewers. Yan. So, ganun lang. Twist nyo lang ng maigi para hindi matanggal. Ang purpose lang kasing sa spring na ito, para siya yung magtutulak doon sa carbon brush para tatama doon sa pinaka tawag dyan. Ano bang tawag doon, no? Nakalimutan ko mga ka-viewers. Nakalimutan ko yung pangalan. Yan, sa armature mismo or sa doon sa pinaka-armature, siya yung tutulak para tatama doon. So yan. Ngayon, ito naman isa, ganoon din gagawin ko. Tatanggalin ko rin itong medyo manipis na carbon brush. Ganun. Yun. Yan. Tapos ikutin ko yan. Yan. Ito kasi yung tatama doon sa commutator. Yan, ito. Wait na yun. Sana yun. Ito yung sa gitna. Ito yung tatamaan ng ito. Yung tatamaan. Ito mismo yung armature. Ito. Papunta dito. Armature yan yung buo. Pero itong tatamaan ng carbon brush, yan po ang tinatawag na commutator. Yan, hindi ako nagkakamali. Yan ang tinatawag na commutator. Yan doon tatama yung carbon brush. So yun. Careful lang. Yun, tapos kunting lang, pulupot lang natin dito para hindi ito matanggal mga ka-viewers. Kahit magalaw-galaw man siya, okay lang. Ganyan yung DIY. Wala tayong magawa dahil wala tayong kapareho na Talia! ganyan na carbon brush. Yan. So ngayon, dito atin siyang ipapasok dito mga ka-viewers. Tingnan natin kung magtugma yung ating ginawang DIY. So medyo mahaba pa nga yung yung nilagay ko na yung mahaba siya, pero okay lang yan mga ka-viewers. Yan, kuha tayo ng wait lang. Ganun. Yan, tapos ganun na siya. Ayaw Nako, ayaw lumabas mga ka-viewers. Parang pagdating sa dulo, siya? Tawag dyan, masikip. Yan nga, masikip nga siya. So dapat lalabas ito. So yun, naipasok lang siya mga ka-viewers. Yun mag-focus tong limbarok tong camera na to Yun Tanya ba? Yun So ganun lang. Tapos ito
Papasok natin. Ayun. So, ganun lang kasimple mga ka-viewers. O, di ba? Tapos dito naman tayo sa kabila. Parang hindi ata ito kagwang na. Wait lang mga ka-viewers ha. Hindi ko ata na magkapariho yung haba. Wait lang, tanggalin ko muna pala. Parang hindi sila magkapariho ata eh. Mas mahaba tong isa. Wait lang ha. Tingnan ko muna. Magkapariho lang pala. Akala ko mas mahaba yung isa. So pasok natin uli. Dapat magkapariho yan sila. Hindi pwede yung isa mahaba, yung isa maiksi. Dapat magkapariho talaga. Yun. So ganun. Tapos ito namang isa. Pasok natin dito. Tingnan natin kung ito yung mga ano na. Yun, itong isa hindi siya hindi siya tawag diyan. Hindi siya lalagpas, kulang ng ano. So lilihain ko muna ito mga kabis ha. Wait lang. So yan. Ayun oh. Ayun oh, lalagpas na siya mga kabis oh. Ibig sabihin tatama na siya diyan sa ano yan. Yan oh. So hindi babalik. Dapat babalik yan. Yan oh, magbabounce. Ito naman, pag i-gano natin, dapat ayan. Ayan, babounce din pala mga ka-viewers. So yun, kill muna itong isira. Ganito talaga mga kabers pag DIY. Yun. So yun. Pwede na yan. Yan o. So assemble ko muna itong motor na to mga kabers ha. At tingnan natin kung ito ay iikot na. Dapat iikot na ito. Yan. Ganun siya, ganun. Yun o. So, ito natin yan, no? Yun. Ang problema, hindi ko nalinisan yung commutator. Madumi pala yun. Wait lang muna. Excited na ako eh. Hindi ko nalinisan pala yung commutator. Yun no. Ang dumi. Kailangan kasing lilihain yan para patanggal yung ano dyan, mumuong ano mga kabis, para maganda yung kanyang kapit. Maganda yung kanyang ano ba. So lihain ko muna ito. Linisan ko muna. Yan mga kabis, nalinisan ko na ng bahagya. So ito, ano ko naman, dahil nalinisan ko na, assemble ko naman ito mga ka-viewers. Yun. Yan. Pwede na ito mga ka-viewers. Kaso ayang umatras to dito. Lang ha. Yan, hindi siya mag-ano. Lang mga ka-viewers ha. So yan mga ka-viewers, na-assemble ko na yung pinakamotor. At the same time, nailagay ko na rin yung ano niya, yung carbon brush. Ito yung sira na carbon brush. You know? Yan. Ito yung upod na. Or upod na carbon brush. Kaya pinalitan natin ng DIY na carbon brush. So ito na. Pakita ko na sa inyo yung motor ng sewing machine. Yan. So okay lang kahit huwag lang linisan. Carbon sa brush lang. Ano lang man yan. Carbon lang yan. So yun. Ngayon, ipa-plug ko na yan mga ka-viewers para makita nyo na ayan po ay nagana na. Ayan, kagbuang nag-focus tong ano na to video na to, ayaw mag-focus. So ito na yung aking ano, plug ko siya. You know? Yan. Yan no? Yan. Oh, mas lumakas pa siya per minute. Yun. O diba? Dulakil man siya Igual. na blenders. Blender. So ngayon mga ka-viewers, diba gumana na, umikot na. Ay pakita ko sa inyo, baka sabihin nyo hindi umikot ha. Pakita ko sa inyo. So ngayon, di ko na ipakita ang pag-assemble dyan sa
pinaka ano na yan dahil madugo ang ano niyan, naka-symbol yan. Medyo ako nahirapan din yan mga ka-viewers eh. Ang daming mga screw, daming mga lock. So pinakita ko lang sa inyo kung paano siya i-troubleshoot. Dahil sa totoo lang, first time ko lang din nag-repair ng ganito na ano, binaklas yung motor. May iba kasi na na-repair ko dati, madali lang baklasin yung motor dahil nasa labas nakalagay. Ito kasi, kailangan mo pang baklasin lahat yung cover. Kung mga, kung ano mga, Ayan o. So, kita ko sa inyo mga ka-viewers ha. So yan, dahil may ano na yan. May electrical tape. Yan o. Yan o. Ito yung kamay ko. Yung ano ko ah. Lakas mga ka-viewers. O, diba? Ganun lang kasimple. So, okay na. O, diba? Gana na. So, simple time. symbol na. Hindi ko napakita pagka-symbol dyan dahil Nosebleed. maskin ako medyo nahirapan sa pagka-symbol. Yan, pakita ko lang sa inyo pag yan po ay na-symbol na. Yan, so, ano ko muna, post ko muna. So ayan mga ka-viewers, okay na po yung aking ni-repair na tawag dyan, sewing machine. So yan mga ka-viewers, okay na. Medyo nagabihan ako dahil yun nga, naghanap ako ng controller dahil sira din pala yung kanyang controller kaya kanina ayaw umikot. Yan, so dahil dito, sira pa din yung kanyang controller, walang lumalabas na voltahe. So, tingin ko ito ang problema, yung kanyang pinaka na yan. Kaya pinalitan ko na ng ibang controller na medyo magkapareho lang naman ang forma pero ito siya mayroon ganito. Yung napalit ko ay wala. Yan, hindi ko na napakita. Ito na, dito na sa lalim mga kabiyos, ito na yung laman sa loob. So nakasimbolan natin, nakasalpak na yan, nakita nyo. Oh. Mailaw naman yung ano, mailaw kasi ito eh. So nailaw naman yan. So yan, ititest na natin siya mga kabiyos. Dito. Yan, pag pinihit ko ito, kasi inapakan ito eh. Iikot yung gumaganon-ganon yung needle niya. Yan o. Diba? Yun. Ayun. So hindi ko mapakita sa inyo ang pagtatahi nito dahil hindi naman na ako marunong magtahi mga ka-viewers. Itong ginagamit. Wala tayong kaalaman nga, kung sapat na kaalaman kung paano magtahi. Dahil trabaho ito ng sastero at sastrera. Tayo lang naman ay technician. Kaya hindi ko alam kung paano mag-control nitong kayang needle. Kung paano magtahi. So mayroon naman ito nakalagay na ano, yung length. May nakalagay na anong klase yung katahiin mo. Straight ba or zigzag ba nakalagay dyan. Yan. So maraming maraming ano yan mga kabiso. Maraming ano yan, maraming selector. Anong gusto mong tahi? Zigzag ba? Yan or ganito, straight. Yun, di ba? So ano yung kanyang selector. Pero yung pag-timing dito, hindi ko alam. Mga ka-viewers, kasi hindi pa ako nakapagtahi ng ganito. Sa manual, yung ginaganon-ganon, oh. Pinapump na ganito na maliit na pangtahi. Alam ko. Pero pag ganito, hindi ko alam pag-control dyan. At isa pa, matatakutin ako dyan sa kanyang, yung kanyang, tawag dyan, yung needle niya. Baka matamaan kamay ko. So dito na lang tayo magbabase. Ano, gana na yan siya mga ka-viewers. Malakas din pala tong motor niya. So sa madaling salita, ang problema talaga nito ay carbon brush. Yung sana yung carbon brush na maliliit. Kinuha ko yung kanina eh. Ayun, dito pa pala yung isa. So ito yung isa mga kabisa, pakita ko sa inyo. Itong carbon brush na to. Yan. Yan po yung ating pinalitan. At kung nakita nyo naman, ay, so pa rin siya na sa kuko ko. Madumi. Dahil doon sa niliha ko na ano mga kabisa, niliha ko na ang tawag dyan, carbon brush. Yung carbon brush kasi na inilagay ko dito, galing sa ano, sa grind makina ng blender. Ayan. So kinuha ko doon sa makina ng blender at yon niliha ko para lumiit kasi maliit kasi yung ito eh. Ito ganito lang yung size niya oh. Oh yan oh. Yan. Napakaliit lang yan mga kabers eh. So niliha ko na kaparihan ng ganyan para magkasya doon sa makina ng yung pinaka motor nito. Dahil nasa loob yung carbon brush niya nakalagay.
Kaya niliha ko hanggang magkasya. So nagkasya naman siya mga ka-viewers. At doon. Kaya sa awa ng Diyos ay nagawa din natin yung aking ni-repair. Yan. So na-repair ko naman siya. So yan, okay na yan siya mga ka-viewers. So yan na, ito lang yung pinalitan natin. Yan, ni-repair ko yung motor at pati ito, controller. Sira din pala itong kanyang controller. Kaya pinilitan ko na rin yung controller. Yun. So okay na, nagana na mga ka-viewers. So yan, hanggang dito lang. Yan. Yan, kung tingin nyo mayroon kayong nakuhang idea sa aking na-share. So sana wag yung kalimutang i-subscribe yung aking YouTube channel at huwag kalimutang i-share yung ating video para makatulong tayo sa iba na mga gustong mag-DIY at mag-repair sa bahay at sa anumang bagay-bagay na kailangang i-repair. So yan. At huwag rin kalimutang pindutin yung notification bell mga kabers at ilagay nyo sa all para ma-notify kayo or ma-notified kayo agad sa mga bago kong mga upcoming pang mga video. Iyon mga ka-viewers. Ayan. So hanggang dito lang po at sa muli ako ay magsamantalang magpapaalam at kita-kita tayo ulit sa aking next na mga upload. Ayun, to God to be the glory mga ka-viewers at bye-bye po.